Yan, magandang gabi sa inyong lahat, Chingu. Ngayon nga pala ay ituturo ko sa inyo kung ano yung 19 na pinagdaanan namin bago kami makarating dito sa South Korea. So kung kayo ay nagbabalak na makapunta rin dito, kailangan nyo pagdaanan itong 19 na proseso para makarating din kayo dito sa South Korea. Paalala lang pala, Chingu, mga kabayan, na si South Korea ay government to government, hindi sila under ng agency. Kaya kung sakaling meron mga mag-aalok sa inyo ay tanggihan nyo, kasi ang nag-aasikaso lang talaga ng pagpunta para sa South Korea ay ang DMW at ang POEA. So kung ito na, kung sa palagay nyo merong mga nag-aalok sa inyo na makarating agad, ay huwag kayong maniwala. Yun nga, 19 na pagdadaanan mo bago makarating dito sa South Korea. Unang pagdadaanan mo is yung graduation sa KLC. Ito nga pala yung 19 na congratulations na mangyayari sa'yo. Ayun, nabanggit ko nung una, number 1 sa listahan natin ay yung graduation sa KLC. So kung ikaw ay nag self-study, okay lang din. O kung ikaw ay nag-under ng KLC, okay lang din, as long as at tingin mo mas madali ka matututo at makakapasa sa exam, gawin mo. So yung graduation sa KLC or pagtatapos mo sa sarili mong pag-aaral o ganyan. Pangalawa is yung registration. Sa registration ng exam, minsan ginaganap to 1 to 3 months bago ang mismong examination. So kung nagkaroon ng registration, dito nagkakaroon ng mag-aantay ka ng schedule ng araw kung kailan ito gaganapin, and then ikaw magtsatsaga ka na mag-antay through online. Malalaman mo to sa website ng DMWD. Antayin mo lang. Ngayon, kailangan kung may quota sila na 9,000, dapat makapasok ka sa 9,000. Ngayon, kung hindi ka makapasok, antay ka ulit ng registration. Kasi yung registration na to is para sa lahat ng aplikante sa buong Pilipinas. Ngayon, kung sino yung mga mauuna, sila yung mga makakapag-take ng exam. So kung hindi ka makapag-register, pwede ka naman ulit magantay. Kaya lang, minsan kasi every year ang registration ng exam. Minsan lang yung may pagkakataon na 2, 3, pero kalimitan talaga every year. So doon na tayo sa pangatlo, yung mismong examination. Congratulations sa examination. Once na nakapag-register ka, magkitake ka na ng exam, syempre. Ngayon, apply mo dun yung pinag-aralan mo. At pag nakapasa ka, ito yung pangatlong congratulations na matatanggap mo. Pang-apat, congratulations. Kasi noon, applicable to. Pero sa amin ay hindi na ganun naging applicable. Ito yung ikaapat na congratulation is yung skill test. Pero sa mga panahon ngayon, parang binabalik na ata, kasi nga hindi na gano'n naman katindi ang COVID. So yung skill test ay binalik na. So ang gagawin sa skill test, base sa pinagdaanan ko dati nung 2016, kasi nakapag-take din ako nito eh. Pangalawang exam ko na kasi to sa pagpuntang Korea. Nung sa skill test, bumagsak ako noon. Ngayon, kaya lang naman ako ginanahan ulit makapag-take na exam, kasi nga nawala yung skill test para sa KLT 18 tsaka KLT 19. Ngayon sa KLT 21 o 22, tingin ko ay na-apply na tong skill test na umpisahan na ngayon sa shipbuilding. Ang skill test, nandito yung mga ginagawang mga bolt and nuts,
tapos yung interview, tapos meron pa dyan yung mga yung binubuo tsaka yung ginagamitan ng katala o yung sopeno sa Korean. Basta yun lang, parang may mga score din doon na kailangan nyo maipasa. Tapos andun din yung physical, yun mga dapat nyo ipasa. Ngayon kapag naipasa nyo yung skill test, another congratulations. So yun ang pang-apat. Pang-lima na kailangan nyo ipasa or congratulations, medical. Yan, yung unang medical, once na maipasa nyo ng exam, kailangan nyo magpasa ng info sheet at medical. Siyempre, ingatan nyo yung katawan nyo sa makapasa na kayo ng exam para hindi naman kayo magkaroon ng problema sa medical, kasi yung medical guys, marami rin bumabagsak doon. So itong medical na to is tinatawag nila na preliminary medical. Kaya pag naipasa nyo yan, kalimitan lang naman chinecheck dyan is yung health condition. Dapat wala kang TB, ganun, makakita sa baga mo, siyempre sa dugo rin. Pero ngayon kasi iba na, marami ng proseso, may COTB at X-ray. So dapat talaga clear yung health mo para clear yung baga mo. Maayos yung pangatong para may pasa mo tong preliminary medical. Pang-anim is yung approval. Ito yung approval, once na naging okay yung medical mo, pwede ka nang gumawa ng EPS account. Ngayon sa EPS account, pag nakagawa ka na ng EPS account, kailangan mong antayin lang ng 1 to 2 weeks. Sa amin kasi ganun pero depende pa rin. Once na makapagpasa ka na ng medical mo at info sheet at nakagawa ka ng EPS account, antayin mo na lang ang approval. So approval, ibig sabihin nyo nangangahulugan na tawag dito, approval nangangahulugan na dapat ay pwede ka nang ma-select ng amo. Ano kasi yan, bago ka magkaroon ng approval, dapat mayroon lumabas sa EPS account mo na pass, tapos sent, and then approval. Kung meron ka ng approval, subject for selection ka na. Kaya congratulations, yun ang ika-6. Ang ika-7 is yung hired. Yun ang pinakaantay ng bawat isa. Once na may approval ka, syempre darating ang massive selection o selection day. Ang gagawin nyo yan ay maantayin lang na maselect kayo. Especially kahit naman sa lalaki kasi talaga hindi naman sa pero ang lalaki talaga mabilis maselect. Kalimitan kapag may mga massive selection, yung mga nakakapasa ng nakaraang buwan, nasiselect ng halos isang buwan lang. Ang pinakamatagal na yung mga 6 na buwan. Napakaiilan yung bihirang maselect ng ganong katagal. Pero sa babae kasi may pagkakataon na inabot sila ng taon. Meron din namang nasiselect din agad, yung pinakaswerte talaga, pero ilan-ilan lang yung kasi ang katotohanan. Pero masakit man, pero tanggapin natin. Pero kung para sa pangarap natin, gawin natin yung paraan para matupad natin yung pangarap natin. So yun, kung ma-hired ka na, nakakatuwa kasi yun na yung pagkakataon mo na makita yung pagtatrabahuhan mo, ma-open mo yan dun sa EPS account. Ibig sabihin yan, na-hired ka na, may amo ka na, ipoproseso na yung mga papel mo. So yung pang-8 ay yung EPI. Congratulations. So ang EPI naman, magkakaroon ka yan once nga na ma-hired ka na. Proseso din yan sa EPS na after ng hired is magkakaroon ka ng EPI. And then, after nyan, susunod naman is yung congratulations, yung pang-siyam, is yung contract transferred. Once na magka-EPI ka, kailangan ipasa mo yung kontrata mo na may perma. At pag naipasa mo yung kontrata mo na gusto mo, yung trabaho, at naipasa mo na may perma,
Ngayon, sa contract transferred sa pang-siyam na congratulations, lalabas naman yan sa EPS account mo na okay na, nagkaroon ka na ng contract transfer. And then, sa contract sign, doon naman lalabas kapag na-receive na ni POEA na okay na yung pinasa mong kontrata. So, may lalabas doon na sign, contract sign. Kasi yung mga proseso na yan, kapag nagawa mo yan, pinakamatagal na yan ng 3 buwan. Kada proseso mag-a-appear naman yan sa EPS account mo, kaya tiyagain mo lang. Antay-antay lang kasi hindi naman ganoon talaga kabilis ang proseso ng pupunta ng Korea. Kailangan ng patience. Tapos yung sunod sa contract sign, yung may ika-10 na congratulations. Sunod naman ay yung CCBI, yung pang-11. Once na magkaroon ka na ng CCBI, ibig sabihin meron ka ng pagkakataon na meron ka ng karapatan or visa. Basta yung may visa ka na maaari ka nang makapunta sa bansa nila. Pero syempre waiting ka pa rin kung kailan ka pupuntahin ni amo. So kung may CCBI ka na, is ibig sabihin na issuance ka na ng visa. So yung ika-12 naman is yung congratulations sa POEA 5 days training ng Korean language. So ginaganap ito, importante itong Korean language training kasi dito itinuturo pa yung mga Korean conversation, yung mga kung ano ba yung mga dapat ginagawa sa Korea, ano ba yung mga bawal, ano ba dapat nating matutunan pa. Diyan mo matututunan sa 5 days training sa POEA. Ay ikatlong congratulations as pag naipasa mo yung remedical. Sensya na medyo nabubulol. Bali yung 13 na congratulations ay yung pre-medical. Sabi ko nga sa inyo, may pre-medical, kaya ingatan natin ang katawan natin. So pagdating natin sa 13 na proseso ulit, ay may medical na naman. Kaya dapat kung ano yung resulta ng unang medical natin na ipinasa natin, dapat maayos pa rin yung katawan natin. Kasi nga kapag nagkaroon ng problema, pwedeng mapurnada yung proseso natin sa EPS account natin. Kaya ingatan natin katawan natin at siguraduhin na laging malusog. Ika-4 na congratulations ay yung TB test. Itong TB test, importante ito kasi nga kahit gaano pa kaayos yung katawan mo, kung may nakita ng mga ispat-ispat o TB dyan, magiging problem pa rin. Ito yung tinatawag nila ngayon na COTB. Ang remedical kasi focus lang yan sa dugo, sa katawan, sa BP, pero yung TB test naman, dyan naman nagpo-focus yan sa COTB, sa baga mo, sa clearance ng baga mo na wala kang sakit na dala, sakit sa baga, kasi yun ang ayaw nila mga Korean. So pag naipasa mo ika-14 na congratulations, sunod ay yung ika-15, yung visa approval. Congratulations, kasi sa visa approval, yan na yung nagpasa kayo ng visa sa online at ibinigay na sa inyo yung approval na may visa ka na, pwede ka nang makapunta sa bansa sa South Korea. Pero may schedule date pa rin to. Sa CCBI kasi, kapag yun naman ang lumabas sa account mo, ibig sabihin nun, nakaproseso na yung, ulitin ko lang ha, pasensya na. Bali yung sa CCBI, yung pang 11, yun yung pagkakataon ni amo na maibigay sa'yo yung visa mo sa loob ng 1 hanggang 3 buwan. Yung kasi nangyari sa amin, kailangan magkaroon ka nito, nalalabas sa EPS account mo.
Ngayon, yung sa visa approval naman na congratulations sa 15, yan naman yung proseso ng pagpasa nyo ng visa nyo sa pagpasa ng papeles nyo papuntang Korean Embassy. Ngayon, kung nakapagpasa ka na ng mga papeles mo sa nakapagpasa na yung nag-aasikaso sa POEA sa Korean Embassy at nagkaroon ka ng approval, check mo to through online. Ngayon, yun yung sinasabi ko na congratulations naman na meron ka ng visa. Ngayon, yung visa na yun, hindi ko lang din sure kung hanggang kailan ang visa, kung 1 to 3 months lang din. Pero once na meron ka ng visa, yung nakaprint sa papel, katibayan na yun na okay yung mga papel mo at naproseso ng maayos yung visa mo. So yun, congratulations kung yung papel mo ay na-receive mo na. Tapos yung ika-anim na congratulations is yung TED. Itong TED yung tentative entry date. Meron dalawang proseso kasi ito. Una, yung may TED na kayo, pero yung pangalawa na nangyayari, may finalist pa ng TED. Kaya sa panahon na to, congratulations kung pati sa finalist ay mapasama ka. Kaya galingan nyo at lagi lang magdasal na mapasama tayo kasi marami talagang pagsubok na pagdadaanan. Ngayon yung ika-17, RT-PCR test. Itong RT-PCR test kalimitan ginaganap to mismo isang araw bago yung flight. Kaya ingatan nyo, sabi ko nga sa inyo, kalusugan nyo, ingatan nyo kasi nga bago kayo makarating dito, napakadaming pagsubok. Kaya kung huwag na muna kayong magagala, mag-iinom pag alam nyo na paalis na, para hindi kayo manlumo kung sakaling one day before tapos paalis ka na, tapos makita mo yung resulta ng RT-PCR mo positive ka, huwag naman saan. Kaya hanggat maaari magstay na lang sa bahay kung may schedule na kayo ng tentative entry date nyo. At yung ika-18 na pagdadaanan na congratulations ay actual entry date. So ang actual entry date nyo, late yan ng 1 day. Kung halimbawa sa EPS account nyo ay hindi, tama lang pala kasi kung 21, aalis kasi kayo ng bago mag 21, so alis kayo ng 20, so darating kayo ng 21, kaya lang minsan madaling araw, kaya sasakto pa rin talaga sa araw ng pagdating nyo sa Korea. Yung basihan nung date na yun is yung pagdating nyo sa Korea, hindi yung date nang nasa Pinas kayo, kaya tama lang pala. Tapos yung sunod is yung pang 19 na congratulations. Pagdating sa Korea, dito bababas na naman yung RT-PCR test, remedical. Kaya ingatan nga ang katawan kasi nga pagdating dito meron na namang exam at meron mga case na meron na pauwi. Kaya hanggat maaari, ingatan ang katawan, i-make sure yung lahat ng resulta ng medical nyo ay totoo kasi nga malidetect yan dito sa South Korea. Ngayon kapag naipasa nyo yung lahat, congratulations kasi nga pagdating nyo dito, nasa training center na kayo at hindi kayo napabalik, ibig sabihin maayos ang kalusugan nyo at pwede kayong magtrabaho dito sa South Korea. Kaya maraming salamat sa panonood. Sana maging gabay ito para kayo ay ma-inspired pa sa pag-aaral para makarating dito sa South Korea. Lagi kayong mag-iingat at God bless. Galingan sa pag-aaral and good luck.